ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Tayong mga tao ang pinakamatalinong nilalang ng Diyos dito sa mundo. Kaya marapat na sa atin magmula ang inisyatibong rumespeto sa lahat ng nilalang na merong buhay. Ikaw kabarangay, mapagmahal ka ba sa hayop? Dear Papa Dudut, ang sabi ng paborito kong teacher noong high school, ang buhay daw natin sa mundo ay mayahalin tulad sa isang paglalakbay, kung saan ay walang katapusang landas ang ating tatahakin bago tayo dumating sa ating kamatayan. At sa bawat landas na ating daraanan ay meron tayong makikilala na magiging bahagi ng ating buhay. Malaki man o maliit ang parte na kanilang gagampanan. Bago ko ipagpatuloy ang pagbabahagi ng aking kwento, pabati muna ng isang magandang tanghali sa mga bumubuo ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Pabian, avid listener at kabarangay from GMA Cavite. Isa akong private employee at nasa edad 40 na. Ang kwento na ibabahagi ko ay tungkol sa pagmamahal ko sa mga hayop. Bata pa lamang ay palagi na akong nag-uuwi sa bahay namin ng mga ligaw na tuta o kuting dahilan para madalas magalit sa akin ang nanay Cynthia ko. Magsisimula ang aking kwento taong 2006, nasa 22 years old na ako at graduating sa kolehiyo. Naku, huwag ka munang maingay, Buknoy. Baka marinig tayo ni nanay. Kulit talaga. Pabian, bakit may dala kang tuta? Nay, binigay lang po sa akin si Buknoy nung may-ari ng tindahan na lagi nating inuutangan. Bakit mo naman yan tinanggap? Namatay daw po kasi yung nanay ng mga tuta, kaya pinamimigay na niya. Hindi na raw po kasi nila kayang alagaan. Sana hindi mo na lang tinanggap. Kawawa naman po. Saka kamukha siya nung namatay kong aso na si Bogart. Tingnan nyo, pareho sila ng kulay. Wala akong pakialam kahit pakamukha niya ni Bogart o si Bogart pa yan. Alam mo namang ayoko ng mga aso rito sa pamamahay natin pero ang tigas talaga ng bumbuna mong bata ka. Hindi na po ako bata. 22 years old na po ako. Bakit hirap na hirap kang intindihin na ayoko nga sabi ng alagang aso o pusa sa bahay natin? Pasalamat ko na nga lang noon nawala na si Bogart tapos nag-uwi ka na naman ng panibagong konsumisyon. Patigilin mo nga yung tuta na yan! Shhh! Huwag mo nang tawalan si nanay, Buknoy. At nakuha mo na talagang pangalanan yung tuta na yan, ano? Hindi ka ba talaga nakikinig sa akin, Pabian? Nakikinig naman po, pero wag niyo naman po sanang paalisin si Buknoy. Wala na siyang mapupuntahan. Kawawa naman po siya. Anong kawawa? Anong walang mapupuntahan? Tuta lang naman yan. Mabuti sana kung sanggol yan, baka naawa pa ako at payagang kang kupkupin natin. Kahit po tuta lang si Buknoy, may buhay pa rin siya. Di ba, Buknoy? Ay, naku, para kang baliw, kinakausap mo pa yung tuta. Sawayin mo nga yan. Nakakatakot yung tahol niya. Buknoy, behave na ha. Huwag mo nang tawalan si nanay. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Kasi nga, naiintindihan niya yung sinasabi niyo sa kanya. Paano niya maiintindihan hindi naman siya tao? Siguro sa tono ng boses niyo at sa ekspresyon ng mukha niyo. Malakas po ang pakiramdam ng mga hayop, lalo na sa mga taong may ayaw sa kanila. Kaya mas lalo kong ayaw mag-alaga ng aso Sige na po, payagan niyo na akong alagaan si Buknoy. Pagsasabihan ko na lang siya at ititrain para hindi maging pasaway sa inyo. Siguraduhin mo lang talaga na hindi ko magiging sakit ng ulo yung tuta na yan Kasi kung hindi may kalalagyan ka sa akin. Nay naman. Wag mo akong manay-nay naman. Tigas ng ulo mo. Sinabi kong ayoko ng kahit na anong hayop sa pamamahay na to pero hindi ka nakakaintindi. Sorry na po, babawi na lang ako sa inyo. Bubunutan ko kayo ng mga uban. Ewan ko sa'yo. Kala mo siguro makukuha mo ko sa pagganyan-ganyan mo, no? Ayaw niyo po ba?
Akala ko ba makati na ulo nyo kasi marami na kayong uban? Syempre gusto. Sinabi ko bang ayoko? Pero ayoko na nakakapasok sa loob ng bahay ang tuta mo. Diyan lang yan sa labas kasi ayoko na makalat. Papa Dudut, hindi mahiling mag-alaga ng kahit na anong hayop ang nanay ko. Makalat daw kasi lalo na kapag naglalagas ang balahibo at kung saan-saan umiihi at dumudumi. Mapanghirin daw, ginagalis kaya pati siya ay nangangati. Magastos din, alagain pa. Para ka raw nag-anak. Maingay kahit wala namang bisita at naninira pa ng gamit. Ganon kasi ang karanasan namin sa dati kong alagang aso na si Bogart. Tanda ko pa na binigay lang sa akin yon ng matandang magbubuti na nakasalubong ko dahil nanganak daw ang aso niyang babae. Sa kabila ng pagkaayaw ng nanay kay Bogart ay inalagaan ko pa rin siya at tumagal din siya sa akin ng 3 taon bago nasagasaan at namatay. Kaya nga nung nakita ko si Buknoy ay bigla ko naalala yung aso kong namatay. Pareho kasi silang kulay itim at puti, parang patse sa balat na parang baka ang itsura. Pero yung pagkaitim ni Buknoy ay hindi lang sa katawan niya kundi meron din sa ulo at mukha na nakakorting maskara. Dominant color ni Buknoy ang puti katulad ni Bogart, kaya naman naisipan ko na baka bumalik sa akin ang namatay kong aso. At yun nga si Buknoy. At kahit mariing tutol ang nanay ko sa pag-aalaga ko ulit ng aso ay wala naman siyang nagawa dahil nga gusto ko. Pero syempre sa labas natutulog si Buknoy, bali ginawan ko na lamang siya ng bahay-bahayan sa bakuran namin para hindi siya maarawan at maulanan. Lagi kong binibilinan si Buknoy na mag-behave lalo na pag nasa eskwelahan ako. Bukod kasi kay nanay ay mainit siya sa mata ng tatay-tatayan ko. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Malaki na si Buknoy at marami na rin mga nangyari sa akin at isa na nga doon ay ang nakapagtapos na ako sa college. Nagtatrabaho na ako noon sa private company sa Quezon City nang isang gabi. Nang pauwi ako ay nakita kong nakikipag-inuman ng stepfather ko kasama ang mga kabarkada niya sa tapat ng bahay ng isa nilang kaibigan. Inalok pa nga nila ako na tumagay pero tumanggi ako. Ewan pero aandap-andap sa kaba ang dibdib ko sa hindi malamang dahilan. Agad kong hinanap si Buknoy pagka-uwi ko sa amin pero nagtaka ako nang walang aso na tumahol sa akin. At gano'n na lamang ang gulat ko nang makumpirma kong wala siya sa bahay-bahayan niya at nakatanggal din sa leeg niya ang kanyang collar. Doon ko na nga tinanong ang nanay ko tungkol sa kung nasaan ang alaga kong aso. Nay, nakita niyo po ba si Buknoy? Hindi ka pa nga nakakapagmano sa akin, si Buknoy na agad hanap mo. Magmano ka muna. Sorry, Nay. Mano po? Nagugutom ka na ba? Pinagtabi kita ng ulam, nandyan sa may mesa. Sinasaklo ba ng platito? Masarap yan, kaldereta. Kaldereta? May pambili na po kayo ng pangkaldereta? Ha? Aba, oo. Dumilihensya yung tatay mo kasi wala ka pa namang binibigay na sweldo. Kasusweldo ko lang po, Nay. Sa katapusan pa ako ulit sa sweldo. Ang tagal naman. Buti na lang talaga masarap pa yung ulam natin ngayon. Hindi niyo pa po sinasagot kung nasaan si Buknoy. Bakit ba kasi sa akin mo hinahanap yung aso mong yon? Kasi kayo po yung nandito sa bahay natin. Malamang sa inyo ko siya hahanapin. Kasi Ano pong nangyari kay Buknoy? wala na. Binenta na ng tatay mo dun sa kaibigan niya. Binenta? Bakit niya po binenta? Nakursa na dahan Kamukha raw nung aso mo yung paboritong aso ng misis niya. Namatay na yung kanila sa sakit nung nakaraang taon. Kaya ayun, inalok na lang ng tatay mo yung aso mo. Kaya hindi si Buknoy ang kalderetang ulam natin ha? Wala naman po akong sinabi na si Buknoy ito ah. Wala nga, pero mga tinginan mo mapanghusga. Baboy yan. Binili ko sa palengke nung binigyan ako ng tatay mo ng pera. Pero bakit niyo po inayahan na ibenta ni tatay si Buknoy? Hindi niyo man lang ba siya pinigilan? Pinigilan naman. Sinabi ko na aso mo yun at dapat magpaalam muna sa'yo. Kaso hindi nakinig yung tatay mong yun. Pupuntahan ko po siya. Lagot siya sa akin. Ano? Hoy, Fabian! Wag na wag mong gagawin yan!
At bakit po hindi? Dapat malaman ni tatay na mali yung ginawa niya. Aso ko si Buknoy at hindi ko siya binebenta. Kilala mo naman yung tatay mo, di ba? Pumapatol yon kahit kanino, lalo na pag napasukan ng alak ang sistema. Kaya kung ayaw mong malumpot, gumapang sa simento habang putok ang labi at naliligo sa sarili mong dugo, pumirmi ka na lang dito sa bahay natin. Pero Nay, kailangan ko hanapin si Buknoy. Kailangan ko siyang mabawi dun sa bumili sa kanya. Ang alam ko, lumuwas na sa Maynila yung nakabili kay Buknoy. Bumisita lang naman yung dito sa atin eh. Hindi ko na alam kung saan sila nakatira, kaya wala na rin saysay na hanapin mo pa yung aso mo. Tsaka aso lang naman si Buknoy. Hindi naman siya tao, kaya huwag ka na mag-aksaya ng lakas. Palibhasa, hindi kayo ang nag-alaga at nagmahal kay Buknoy kaya ganyan kayo makapagsalita. Hindi niya kailangan maging tao para mahalin. Ay, basta. Para sa akin, aso lang si Buknoy, kaya hindi ko siya pag-aaksaya ng panahon na hanapin pa. Magpasalamat ka na lang kasi napakinabangan natin siya. Kumita tayo, di ba? Ayan, may masarap tayong ulam dahil sa kanya. Tsaka, dog lover naman yung nakabili sa aso mo. Nangako siyang aalagaan niya si Buknoy. Hirap sa'yo, masyado ka madrama. Pangarap mo ba mag-artista? Kairita ka. Papadudot, galit na galit ako sa tatay-tatayan ko dahil sa ginawa niya kay Buknoy. Galit din ako sa nanay ko kasi hinayaan lang niyang ibenta ang alaga kong aso. Sobrang sakit talaga noong nangyari pero pinilit ko pa rin hindi magpadala sa emosyon. Kilala ko kasing walang sinasanto ang tatay-tatayan ko kaya mas pinili ko na lamang na manahimik at kimkimin ang kalungkutan dahil sa nangyari sa alaga ko. Ang sakit mawala ng aso. Hindi lang naman kasi basta alaga ang turing ko kay Buknoy. Para sa akin ay kaibigan ko na siya. Pamilya at siya rin na nagpapasaya sa akin kapag malungkot ako. Kaya naman mamimiss ko talaga ng husto ang alaga ko. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa tuluyan ng napagod ang mga mata ko at nakatulog na lamang ako ng gabing yon. Tapos kinabukasan ay nakangising waga sa akin ang tatay-tatayan ko. Dahilan para agad kumulo ang aking dugo. Mariing kong kinuyom ang aking kamao at sa isip ko ay binigyan ko na siya ng malakas na suntok sa panga. Pero pinigilan ko pa rin magalit ng araw na yon. Sa halip ay nanahimik na lamang ako kahit na matapos niyang magpasaring na buti pa raw si Buknoy may pakinabang. Hindi lang ako umimik noon at umalis na lamang sa bahay para pumasok sa trabaho ko. Habang nasa biyahe ay nag-decide ako na gusto ko nang umalis sa amin. Bagay na matagal ko na rin namang plano noon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, tinuloy ko nga ang plano kong bumukod pagkalipas ng 3 buwan. Bale sa Quezon City ako nakahanap ng apartment na malapit lang sa pinagtatrabahuhan ko. Tutol pa nga ang nanay ko sa pag-alis ko kasi raw ay baka kalimutan ko nang magsustento sa kanila. Pero sinabi ko na lamang na magpapadala pa rin ako at kitang-kita ko naman ang kagustuhan ng tatay-tatayan ko na umalis na ako. Para raw lumuwag-luwag na ang pamamahay namin. Ang kapal na mukha, siya na nga ang totoong sampid sa pamilya namin, siya pa ang galit. Pero nanahimik na lamang ako at sa halip ay sinamaan ko na lamang siya ng tingin bago ako lumabas sa aming pintuan. At pagkalipas nga ng 1 buwan ay nabalitaan kong inatake siya sa puso at namatay. Samantala hindi ako pwedeng mag-alaga ng kahit na anong hayop sa apartment na tinutuluyan ko. Bukod doon ay personal kong desisyon na wag na ring munang mag-ampon kasi nandun pa rin yung trauma na dulot ng pagkawala sa akin ni Buknoy. Pero siguro pag pinanganak kang animal lover ay hindi mawawala sa iyo ang kakayahan mong kumalinga ng mga hayop. Kaya nga pagkaraan ng 2 linggo ay meron na ulit akong pinapakain ng mga stray cat sa bakanting lote malapit sa nirerentahan ko. Isang araw ay nakakita ako ng post sa Facebook na naghahanap ng mga volunteer, ang isang non-government organization for the stray animals dahil meron silang kapon project. And since rest day ko naman ang petsyang yon ay gusto kong gawing makabuluhan ng araw ko. Kaya nag-sign up ako at doon nga ay nakilala ko si Meryl.
Hi, Meryl, tama? Oo, tama. Ikaw si Pabian? Oo. Tubig, gusto mo? Sige, salamat. Sakto, nauuhaw na ako. Salamat Salamat dito sa tubig. Welcome. Pwede bang makipagkwentuhan muna since break time naman? Oo, pwedeng-pwede. Ang busy natin kanina pero masaya naman ako kasi marami ang nagpa-register at nag-participate sa Kapon project natin. Oo nga eh. Pero may ilan pa rin sa mga nagpa-register na hindi pa nakakapunta. Baka mamayang hapon pa yung iba, tirik pa yung araw eh. Baka tinatamad pa silang lumabas. Pero sana makapunta sila, no? Kasi sayang naman yung opportunity na makapun ng mga alaga nilang aso at pusa. Oo nga eh. Saka ako mismo na-amaze kasi hindi ko alam na necessary pala nakapunin ng mga alaga nating aso at pusa. Oo, kailangan talaga yon. May mabuting benepisyo sa kalusugan ng mga alaga natin ng pagkakapon. Makakaiwas sila sa mga malalang sakit kasi hindi na nila kailangan pang magbuntis, di ba? Hindi na rin sila maglalalayas ng bahay. Alam naman natin na delikado silang magpagala-gala yung mga alagang aso at pusa, di ba? Nakakalungkot na karamihan sa kanila nasasagasaan lang sa kalsada. Kaya nga mas lalo akong bumilib sa project ng organization natin. First time mo lang ba makapag-volunteer sa mga ganito? Oo eh. Naku, sigurado ako na pag may chance, uulit-ulitin mo yung pag-attend sa mga ganitong event. Ako kasi animal lover talaga ako eh. Kahit nung high school pa lang ako, nag-volunteer na ako sa barangay namin. Actually, kahit saan na may ganitong event na malapit lang sa amin. Ang sarap kasi sa feeling na nagagawa ko yung mga bagay na gusto ko. Nakakatulong pa ako sa community. Wow! Dahil sa sinabi mo, lalo akong na-inspire na mag-volunteer. Diba? Ang fulfilling. Oo nga eh. Saka katulad mo, animal lover din ako. Ay talaga ba? Oo. May mga stray cat nga akong pinapakain malapit sa apartment na nirerentahan ko. Hindi ko kasi sila pwedeng kupkupin dahil bawal. Baka palayasin ako ng landlord namin. May mga tao talagang ganun, ayaw sa mga hayop. Kasi raw marumi, maingay, makalat. Pero deserve rin nilang tratuhin ng maayos, alagaan at mahalin. Wala naman silang pinagkaiba sa mga tao eh. Parehong may buhay at damdamin. Kaya parehong mahalaga din. Sinabi mo pa. Gusto mo bang malaman kung anong pangarap ko? Sige, kung sasabihin mo. Pangarap ko na magkaroon ng sariling farm. Tapos patitirahin ko rin yung mga stray animal. Wow, magandang pangarap nga yan. Sana balang araw matupad mo. Sana talaga. Sa ngayon kasi mukhang imposible pa eh. Naniniwala naman ako na walang imposible basta mabuti yung hangarin mo. Nakikita ko naman kung gaano ka kadedikado. Pakiramdam ko kasi pinanganak ako para ibahagi sa mga hayop yung pagmamahal na meron ako. Hindi katulad natin, wala silang kakayahang magsalita para masabi na nahihirapan na sila, nasasaktan na sila o kaya naman napapagod na. Mabilis talagang natutunaw ang puso ko pag may nakikita akong mga aso o pusa sa lugar namin na sinasaktan, sinasabuyan ng kumukulong tubig kasi nagnakaw daw ng ulam. Hindi naman nila yung gusto eh, gutom lang sila. Kesa naman saktan, pakainin na lang nila, di ba? Papadudot maganda si Meryl. Kahawig niya si Julian San Jose at bukod doon ay kuwela rin siya. Maraming kwento at dedikado sa ginagawa niya. Bilib na bilib ako sa kanya kasi matagal na pala siyang volunteer sa mga ganong klase ng event. Suki na siya sa mga animal shelter around Metro Manila. Lalo tuloy akong na-inspire na magkawang gawa. Masaya ako na nakilala ko siya noong araw na yon, kaya bago kami naghiwalay ay nagpalitan muna kami ng numero. At doon na nga nagsimulang mamukadkad at umusbong ang aming pagkakaibigan na nauwi sa pag-iibigan. Naging kami ni Meryl at makalipas ang 2 taon ay nagpakasal po kami. Balak na namin magka-baby pero hindi kami binayaan kaagad. 3 beses nakunan si Meryl dahil sa kondisyon ng matres niya. Pero hindi pa rin kami nawala ng pag-asa na balang araw ay mararanasan naming maging magulang. Nag-focus na lamang muna kami sa pagtupad ng iba pa naming mga pangarap. Katulad na lamang ng pagkakaroon ng sariling bahay at natupad naman yon makalipas ang 3 taon. Makalipas ang 1 buwan pagkatapos naming lumipat sa bahay namin, hindi ko malilimutan yung mga sumunod na tagpo.
Fabian! Mahal! Ano yun, mahal? May nangyari ba? Meron! May nangyari. Ano yun? Sabihin mo na sa akin, kasi nag-aalala na ako. Sige, pero maupo muna tayo sa kama. Sige, halika. Aalalayan kita. Ano ka ba naman? Kaya ko naman ang sarili ko. Halika na, tabihan mo na ako dito. Ewan ko ba? Gusto ko lang din na alalayan ka. Yan. Pwede mo na bang sabihin sa akin kung ano yung nangyari? Para hindi na ako mag-alala kasi kinakabahan ako eh. Kumalma ka lang, mahal. Wala namang masamang nangyari sa akin eh. Hawakan kong kamay mo, ha? Para kumalma ka. Yan. Salamat. Kalmado na ako. Unang-una, gusto ko lang magpasalamat sa'yo kasi kahit na ang dami na natin pinagdaanan, nasa tabi pa rin kita at hindi mo pa rin ako iniiwan. Bakit ko naman gagawin yun sa'yo? Mahal kita. At mahal din kita. Naisip ko lang na maraming mag-asawang naghihiwalay kasi hindi magkaanak yung babae. Sa totoo lang, ayaw na rin naman kitang mahirapan pag nagbubuntis ka. Lalo't mababa yung tsansa na maisilang mo ng buhay at ligtas ang baby natin sakaling makabuo tayo. Anong ibig mong sabihin, mahal? Naisip ko na hindi ko na lang pipilitin na magkaanak tayo kasi mas hindi ko kakayanin na malagay naman sa alanganin ang buhay mo. Huwag mo sanang masamain ha. Gusto ko pa rin naman na magka-baby tayo. Pero kung palagi namang nasa hukay ang isa mong paa pag nagbubuntis ka't nakukunan, mas mabuti pang wag na lang nating pilitin. Sa totoo lang, natouch ako dyan sa sinabi mo. Naiisip mo kasi yung kapakanan ko. Salamat, mahal, ha? Walang anuman. Kaya nga nag-decide na akong sumailalim sa vasectomy para hindi ka na nahihirapan, mahal. Kahit na na-appreciate ko yung gusto mong mangyari, pwede bang makiusap muna ako na ipagpaliban mo muna? Huwag ka muna magpa-vasectomy. Ayos lang naman, pero bakit? Kasi buntis ako. Buntis ka? Oo! At gusto ko pa rin na ituloy pa rin natin to. Malay mo, ito na pala yung hinihintay natin na anak na sa wakas ay ibinigay na sa atin ng Panginoon. Oo, sige mahal. Subukan pa rin natin. At sana nga tama ka na siya na ang anak na para sa atin. Mahal na mahal ko kayo ng magiging anak natin. Mahal na mahal ka rin namin. Salamat sa pagiging mabuting asawa sa akin at tatay sa magiging anak natin. Papa Dudut, marami akong pangarap para sa pamilya namin ni Meryl, lalo na sa magiging anak namin. Kaya malaking biyaya talaga na sa wakas ay dininig ng Panginoon ang panalangin namin gabi-gabi na magkaroon ng supling. Nangako kami ni Meryl sa isa't isa na aalagaan namin ang aming anak at iyon na nga ang ginawa namin. Iningatan ng asawa ko ang pagbubuntis niya. At ako naman ang tumutok sa pag-aalaga sa kanya, Papa Dudut. Dahil nga masela ng pagdadalang tao ni Meryl ay kinailangan niyang umalis sa kanyang trabaho. Nangako ako sa asawa ko na gagawin ko ang lahat upang mabigyan sila ng magandang kinabukasan ng aming anak. Kaya nga nagtrabaho ako ng mabuti habang hindi isinasaalang-alang ang kapakanan ng misis ko. Ako pa rin ang kasakasama niya sa pagpapacheck up at kung hindi talaga pwede ay pinakikiusapan namin ang kapatid niya na nasa malapit lang din, nakatira para samahan siya. At makalipas nga papadudot ang 9 na buwan, ay isinila nga ni Meryl ang aming baby boy. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, abot langit ang pasasalamat ko sa may kapal dahil sa dagdag na miyembro ng aming pamilya nang isilang ang aming anak. Masasabi kong masarap sa pakiramdam ang maging isang ama at yun ang bagay na hinding-hindi ko ipagpapalit sa kahit na anong bagay sa mundo. At dahil nga first time parents kami ni Meryl ay masasabi kong nahirapan kami, lalo na sa mga unang buwan ng anak namin. Tapos nagka-postpartum pa ang misis ko, kaya extra effort, love and care talaga ang ibinigay ko hindi lang sa aming anak kundi na rin sa asawa ko. Kaya lang, nung 3 buwan na ang baby namin ay may nangyaring hindi namin lubos na inaasahan.
Mahimbing noon ang tulog niya bago kami mag-decide ni Meryl na matulog na rin. Pero hindi katulad ng mga nagdaang gabi sa loob ng 3 buwan na yon. Hindi kami ginising ng iyak ng aming anak. Umaga na kaming nagising at nakita naming tulog pa rin ang baby namin. Pero gano'n na lamang ang gulat at kilabot naming mag-asawa nang lapitan namin siya at titigan. Kulay talong na ang baby namin at wala ng buhay. Sa palagay ko, base sa nakita kong itsura ng anak namin, ilang oras na siyang hindi humihinga. Agad namin siyang sinugod sa ospital at ang dahilan ng pagkamatay niya ay yung kondisyon na tinatawag na SIDS o yung Sudden Infant Death Syndrome, kung saan ay prone ang mga sanggol na tamaan ito sa unang 6 na buwan ng kanilang buhay. Madalas nangyayari ang SIDS sa pagtulog at hindi rin alam ng mga eksperto ang sanhi nito. Wala itong senyales at malimit lamang itong iniuugnay sa mga kondisyong medikal tulad ng walang kakayahan ng isang sanggol na magising mula sa pagkakahimbing o biglang pagbaba ng level ng oxygen sa utak at pagtaas naman ng carbon dioxide sa kanyang dugo. Kahit na masakit, kahit na mahirap mawala ng anak ay nanatili pa rin kaming matatag ni Meryl. Pero minsan ay meron talagang araw at gabi na mas mahirap. Nakakatampo lang din kasi pinatikim lang sa amin ang pakiramdam na maging magulang tapos ay babawiin din naman pala siya. Pero sa huli ay nagpapasalamat pa rin naman kami dahil kahit paano ay naranasan namin ang isa sa mga pinakamasayang pakiramdam sa buong mundo. Mahal! Mahal, dali! Dali ka! May ipapakita ako sa'yo. Ano yon, mahal? Ah! Hala! Tuta! Oo, pero pwedeng pakikuha ang tuwalya. Basang-basa siya eh. Lakas ng ulan sa labas. Sige, teka. Nilalamig ka ba? Oh, ito na yung tuwalya. Akin na muna yung tuta. Magpunas ka na rin, mahal. Sige, mahal. Ang cute-cute naman ito. Saan mo ba siya nakuha? Bigay sa akin ng janitress namin. Nanganak kasi yung aspin na inaalagaan niya dun sa office. Hindi na raw niya kayang alagaan kasi nga marami na. Kaya ayun, pinamigay na niya. Hindi naman ako humingi pero nakiusap siya sa akin na kung pwede ko raw ampunin na lang. Kinuha ko na rin kasi naawa naman ako nung nagkatinginan kami. Oo nga nakakaawa nga siya. Pero sabi ng janitress namin, yan daw yung pinakamakulit at mahilig maglaro. Hala, mukhang sumasang-ayon siya Oo nga eh. Pero okay lang ba na mag-alaga tayo ng tuta rito sa bahay, mahal? Oo naman. Sa totoo lang, matagal ko na rin gustong mag-alaga ng tuta. Naghahanap na nga ako ng maaampon online Buti na lang inuwi mo tong tuta na to. Ay mahal, ano bang ipapangalan natin sa kanya? May naisip na ako eh. Anong naisip mo? Brownie. Brownie? Kahit kulay itim at puti itong tuta? Oo, para maiba lang. Saka kamukha rin kasi siya ng mga aso ko noon na sina Bogart at Buknoy. Kaya Brownie para letter B pa rin. Pwede namang Blackie kasi may kulay itim siya. Hayaan mo na, mahal. Brown naman yung ilong niya eh. Di ba, Brownie? Sige na nga. Simula ngayon, ikaw na si Brownie. Alam mo, kahit paano nabawasan yung lungkot ko kasi inuwi mo tong si Brownie. Ewan ko ba? Pakiramdam ko, nagkaroon ako ng anak kahit natuta siya. Yan din yung nararamdaman ko. Kahit nung unang beses ko palang siya nakita, para bang nakaramdam na ako ng comfort sa presensya niya. Kaya sabi ko sa sarili ko, sige, gusto kong alagaan natin siya. May nabasa ako na nakakatulong daw ang mga hayop sa pagluluksa ng mga magulang na nawala ng anak. Kaya pangako, aalagaan natin si Brownie na parang tunay nating anak. Oo, mahal. Tingnan mo mukhang naglalambing siya. Oo nga, siguro naiintindihan niya yung pinag-uusapan natin. Naalala ko tuloy noon na palagi kong sinasabi sa nanay ko na naiintindihan ni Buknoy yung mga sinasabi niya. Talaga? Ano ba yung sinasabi niya?
Kung gaano niya kaayaw si Boknoy nung inuwi ko. Tuta pa lang din yun. Magkasing laki lang sila ni Brownie. Tapos syempre, ayaw nga ni nanay na mag-alaga kami ng aso. Nagagalit siya kay Boknoy kaya tinatawalan siya nung tuta ko. Seryoso? Oo, kaya ayun, hindi na lang umiimik si nanay. Pero sa akin na lang siya nagbububunga nga. Kasasabi na ayaw nga niya ng tuta sa bahay. Pero wala rin naman siyang nagawa kasi gusto ko talagang alagaan at palakihin si Boknoy. Parang nakwento mo na kamukha siya nung nauna mong aso na si Bogart. Oo, at ngayon naman kamukha nila tong si Brownie. Malakas tuloy yung pakiramdam ko na iisa lang talaga sila. Tapos bumabalik lang sila sa akin sa ibang panahon para makasama ako. Natin. Parang reincarnation. Kung totoo man yung reincarnation, isa lang ang ibig sabihin nun. Mahal na mahal ka ng mga aso mo para piliin nilang mabuhay ulit at hanapin ka. Papadudot malaking bagay ang pagdating ni Brownie sa buhay naming mag-asawa. Siya kasi ang tumulong sa amin habang patuloy pa rin ang pagluluksa namin sa pagkamatay ng aming anak. Minahal namin siya ni Meryl at bilang kapalit ay sinuklian namin yon nang hindi lang doble kundi tripling pagmamahal. Ibang magmahal ang mga hayop, walang pag-iimbot, walang hinihinging kapalit, sila ang pinakamagandang halimbawa ng mga nilalang na marunong magpatawad. Hindi kasi sila nagtatanim ng sama ng loob. Si Brownie ang kasakasama namin ni Meryl ng maraming taon. Inilagaan namin siya, minahal at itinuring na para naming tunay na anak. At kahit na dumating yung araw na sa wakas ay binayaan ulit kami ng anak ng asawa ko, ay hindi nagbago o nabawasan ang pagmamahal namin kay Brownie. Kasakasama namin siya sa bawat milestone ng anak namin dahil miyembro na siya ng aming pamilya. Pero pagkalipas ng 8 taon ay dumating yung araw na kinakatakutan namin. Ang araw na kailangan na naming magpaalam kay Brownie, Papa Dudut. Opo, salamat po. Mahal, anong sabi ng vet? Hindi na raw nila magagamot si Brownie. Kailangan na raw natin siyang puntahan doon para magpaalam. Hindi ko kaya. Ayoko mawala si Brownie sa atin, mahal. Ayoko rin naman na mawala siya sa atin pero malala na yung sakit niya at hindi na rin siya kayang pagalingin ng gamot. Ginawa na raw nila ang lahat pero kumalat na talaga yung cancer sa katawan ni Brownie. Kaya ano? Kaya nagsuggest sila na patulugin na lang si Brownie. Ayoko. Ayokong patulugin si Brownie, mahal. Hindi ko kaya mawala sa atin yung aso. Ako rin naman pero wala na tayong magagawa. Hirap na yung alaga natin. Inangina na siya. Siguro pinipilit na lang niyang lumaban at idilat yung mga mata niya pag nakikita at naririnig niya yung boses natin. Pero yung totoo, pagod na siya, mahal. Ayoko mawala sa atin si Brownie. Ako rin naman eh. Mahal na mahal ko yung asong yun. Pero kailangan nating tanggapin na hanggang dito na lang talaga yung buhay niya. Bakit kasi maiksi lang ang buhay ng mga aso? Sana mas matagal pa natin silang makasama. Ang unfair tuloy. Oo, unfair. Pero sigurado ako na naging maligaya naman si Brownie sa loob ng 8 taon na nakasama natin siya. Kasi minahal natin siya. Inalagaan. Palagay mo, maaalala pa ba tayo ni Brownie pag umalis na siya? Oo naman. Palagi pa rin nila tayong maaalala. Hindi niya tayo makakalimutan, mahal. Ay. Kaso parang hindi ko pa rin kaya eh. Parang magbe-breakdown ako habang iniisip ko na mawawala na sa atin si Brownie. Pero sino ba ako para ipagkait sa kanya yung makapagpahinga siya? Tama ka. Hirap na siya dahil sa sakit niya. Oo. At kahit na hindi man nakakapagsalita si Brownie,
Alam kong nagpapasalamat siya sa atin dahil inalagaan at minahal natin siya. Siguro, iparamdam na lang natin yung pag-aalaga at pagmamahal na yun sa kanya hanggang sa huling hininga niya. Nalulungkot pa rin ako. Nalulungkot din ako pero magpakatatag pa rin tayo. Hinding-hindi natin kalilimutan si Brownie. Kahit na wala na siya sa piling natin, mananatiling buhay ang alaala niya sa ating puso at sa bahay na to. Salamat, mahal. Kung wala ka, baka hindi ko talaga kayanin to. Alam ko na mas kaya kong harapin yung ganitong sitwasyon kasi nasa tabi kita. Oo naman, hanggat nabubuhay ako, pangako ko sa'yo na lagi mo ako maaasahan. Hindi kita iiwan. Halika nga, payakap ako. Kumusta ang pakiramdam mo? Tingin mo, kaya mo nang pumunta sa klinik para makita si Brownie? Oo, kaya ko. Kaya lang ano? Ano sa palagay mo? Maganda kaya na patikimin na natin siya ng tsokolate? Gustong-gusto niya kasi yung amoy nun eh. Pero bawal naman sa kanya, di ba? Tingin ko, magandang ideya yun. Sigurado akong magiging masaya siya. Papadudot na diagnose na may lymphoma si Brownie at mabilis na kumalat ang cancer cells sa katawan niya. Dahilan para manghina ito, papadudot. At sa loob lang ng 4 na buwan simula nang malaman naming may cancer siya, ay hindi na bumuti ang kalagayan niya. Sa huli ay nag-decide na lamang kami ni Meryl na patulugin na ang pinakamamahal naming alaga upang matapos na ang paghihirap niya. At hanggang sa huling hininga ni Brownie ay pinaramdam namin sa kanya kung gaano namin siya kamahal. Mahirap mawala ng mahal sa buhay, tao man yan o alagang hayop. Pero parte talaga ng buhay natin ang kamatayan. At papadudot wala tayong magagawa kundi ang tanggapin yon ng maluwalhati sa ating puso. Kahit na masakit at napakahirap. Iyak kami ng iyak ni Meryl nung nawala si Brownie. Pero alam namin na mananatili siyang buhay sa aming mga puso. Hindi namin siya kalilimutan at iisipin na lang namin na masayang-masaya siyang naglalaro sa tulay na bahaghari. Kasama ang iba pang mga hayop na wala na sa mundong ito. Sa kasalukuyan ay maayos ang pamilya namin ni Meryl at hindi pa rin kami tumitigil sa pagbobolontaryo sa mga animal shelter at mga kapon project upang makatulong hindi lang sa mga hayop kundi maging sa komunidad. Kaya nga ang masasabi ko lang ay maging responsableng pet owners tayo, mahalin at bantayan natin ang mga alaga natin. Huwag natin silang saktan, pabayaan o itakwil dahil katulad natin ay mahalaga rin ang buhay na meron sila. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong basahin ang kwento ko sa Barangay Love Stories. Sana kahit paano ay meron akong nakumbinsing mga kabarangay na mag-volunteer sa mga animal shelter. God bless po sa inyong istasyon at maraming salamat po sa inyong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Fabian. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS in Mega Manila 97.1. Forever.